Balik kulungan ang isang dating gwardya sa Batangas City dahil sa iligal na pagbebenta umano ng mga baril at bala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Tila may hinihintay ang lalaking ito na may bitbit na paper bag sa Barangay Bulbok, Batangas City mag-aalas 11 kagabi. Pumasok ito sa isang kubo at maya-maya pa. Target pa lang lalaki ng buy-bust operation ng CIDG Batangas. Kaya matapos maikasa ang pagbebenta niya ng baril sa nagkunwaring buyer, agad siyang inaresto. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol, kalibre 38, magazine at iba't ibang bala. Dala-dala niya naman, malakas nga po talaga ang loob niya at naghintay siya doon sa kanyang katransaksyon. Ang suspect, dati raw security guard na dati na ring nakulong. Nagkaroon din siya ng kaso ng illegal drugs at illegal gambling at nakulong din ito. Ngayon, nung nakalaya, allegedly lumipat na siya into gun running. Hindi pa matukoy ng CIDG sa ngayon kung saan galing ang mga baril. Pero ibinebenta raw ito sa mga masasamang elemento na nag-ooperate sa Batangas at kalapit na probinsya. Dahil sa mga nakilala din niya sa loob, yun yung mga sa kanya ng mga source ng mga buyers. Patuloy ang investigasyon sa nangyari pero katwiran ng suspect. Dahil lang po sa kahirapan ng buhay po. Dahil sa pagka-confiscate natin dito sa mga baril, we eliminate the instruments of crime. Sasampa ng suspect ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan, may mga naitala muling insidente ng pagguho ng lupa. Gaya na lang sa Zamboanga del Norte kung saan 2 ang natabunan. Nakatutok si Rafi Tima. Uy, Diyos ko Lord, ginako sa kuwan. Kasunod ng halos walang tigil na mga ulan, bunsod ng habagat at thunderstorms. Gumuho ang lupa sa labason Zamboanga del Norte. 2 lalaki ang natabunan. Ayon sa kumuha ng video, nag-aani ng niyog ang kanyang tiyuhin at isa pang lalaki nang mangyari ang landslide. Patuloy ang paghuhukay at paghahanap sa mga biktima. Sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya, gumuho naman ang bagong gawang kalsada dahil sa lumambot na lupa bunsod ng pag-ulan. Kasamang bumagsak sa bangin ang isang jeepney. Agad dinala sa ospital ang driver at pasahero. Landslide din ang perwisyo sa ilang motorista sa Pinukpok, Kalinga, maging sa ilang kalsada sa Lamot, Ifugao, pati na sa Mangkayan sa Benguet, kung saan humambalang ang tipak ng lupa sa kalsada. Nagmistulan namang ilog ang highway na ito sa Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, galing sa bundok ang rumagasang baha na pumirwisyo sa mga motorista. Apektado rin ang mga motorista sa Sipat Bridge sa Kawayan, Isabela na nabutas kasunod ng malakas na agos ng tubig at mga pag-ulan. Sa Session Road sa Baguio, mga plastik na basura ang humambalang sa kalsada matapos anurin ng baha. Kokolektahin na sana ang mga ito ng abutan ng malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, makibalita na tayo sa magiging lagay ng panahon. Ngayong may panibagong low pressure area at umiiral na habagat. Iati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, uulanin pa rin ba ang maraming lugar sa bansa ngayong weekend? Salamat, Emil. Mga kapuso, may mga lugar na posible pa rin pong ulanin this weekend dahil sa low pressure area, habagat at ganoon din sa localized thunderstorms. Yung low pressure area, huli po yung namataan ng Pag-asa kaninang hapon sa layong 175 kilometers sa kanluran po yan ng Sinait, Ilocos Sur. Ayon sa Pag-asa, may medium o moderate chance ito na maging bagyo. Medyo malapit na po yan dito sa ating PAR line at pwedeng bukas ay makalabas na rin po sa Philippine Area of Responsibility. Pero sakaling maging bagyo, habang nasa loob pa po yan ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay papangalanan na Bagyong Lani. Kung merong low pressure area dito po sa may kanluran ng ating bansa, may mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap naman dito po yan sa silangan ng Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa, dito posibleng may mabuo na isa pang panibagong LPA sa mga susunod na araw. Pero pwede pa yung magbago kaya tutok lang po kayo sa updates.
Bukod dito sa LPA, tuloy-tuloy rin po yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat at inaasahan po natin patuloy po yung magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa bukod dun sa epekto pa rin nitong LPA. Base nga sa datos ng Metro Weather ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin. Dito po yan sa malaking bahagi ng northern at ng central Luzon, lalong-lalo na dito sa may Ilocos provinces, Pangasinan, kasama po dyan sa Ilocos region. Ganun din dito sa may Zambales and Bataan area. Dito po concentrated yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Kung makikita po ninyo sa ating mapa, nandiyan po yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din kulay pink. So ibig sabihin dito po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Meron din mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Calabarzon, ganoon din dito sa Metro Manila, Bicol region at ilang bahagi po ng Mimaropa. Kaya maging alerto po tayo. Bukas po ng umaga, may mga kalat-kalat na ulan pa rin dito po yan sa Luzon. Mas malawakan na po yung mga pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi, kasama po dyan. Ito nga Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Southern Luzon, kasama po ang Calabarzon, Mimaropa at ganun din ang Bicol Region. Posible pa rin po yung mga malalakas sa pag-ulan na maaari pong magpabaha o magdulot ng landslide. Pagsapit naman ng linggo, sa hapon po ulit mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po yan sa Luzon. Para naman po sa Metro Manila, Sabado po ng umaga o bukas po yan, pwede may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang lungsod. May mga oras po mga kapuso na medyo kakalma yung panahon, pero pwede pong bumuhos ulit yung mga pag-ulan after ng ilang oras. Sa tanghali at hapon, may mga malaking bahagi po ng Metro Manila na makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. May mga lugar na makakaranas po ng mga malalakas na buhos ng ulan, kaya doble ingat pa rin. Pagsapit po ng linggo, maaaring mainit o maalinsangan po sa umaga. Halos wala pa pong mga pag-ulan, pero may possible thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi. Mga kapuso, kapag po may thunderstorms, dala po niyan yung mga malakas na buhos ng ulan na pwede pa rin magpabaha. Para naman sa mga kapuso natin sa Visayas at Mindanao, maaliwalas po ang panahon sa umaga pero posible rin po ang thunderstorms sa hapon at gabi. At posible po yung maulit pagsapit po ng Sunday, kaya ingat din po sa posibleng mga pagbaha o landslide. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. All out sa preparation si David Licauco para sa kanyang role bilang investigative vlogger sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Bukod sa physical training, nakipag one-on-one din siya kasamang isang batikang broadcast journalist. Makichika kay Nelson Canlas. Bukod sa action scenes, isa pang pinaghahandaan ni pambansang Ginoo David Licauco ang kanyang pagiging investigative vlogger para sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Yung role ko sa Never Say Die, isa akong vlogger na journalist. Through my videos, maybe on on platforms, doon ko na-express kung ano yung gusto ko at ayaw ko sa Philippines. Yung training nga namin this morning was mostly about how to convey what you feel, what you want to share the viewers. Para mas mapalapit sa kanyang role, kumuha ng pointers mula sa DZBB si David. We had a meeting with Boss Orly of DZBB. He was very insightful. Yung role ko dito, medyo similar sa ginagawa niya. So it was just nice for the production to, to think about it, to pick up, the knowledge from someone na batikan na sa larangan niya. Marami raw natutunan si David, lalo't ibang-iba ang karakter niya sa Never Say Die kumpara sa mga roles na kanyang ginampanan before. Kaya sa bawat pointer sa training, mas lalo raw na-inspire si David na maging kapani-paniwalang investigative vlogger. Well, at first, syempre, when you hear about, being a radio broadcaster, you would automatically think na, kailangan like yung boses mo deep, very straightforward. But actually, sinabi sa akin ni Boss Orly na syempre it will also matter yung kung sino yung nakikinig. You have to pivot and learn kung paano gusto mapakinggan ng isang Gen Z or millennial yung news. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Binuksan na ang mga bagong power plant sa Siquijor na magsusupply ng kuryente roon. Kasunod lang yan ng pagpapatigil sa operasyon ng dati nitong power supplier na SIPCOR ng Pamilya Villar. Ang paliwanag ng Pangulo sa tigil operasyon sa pagtutok ni JP Soriano. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor. Nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Siquijor para sa ceremonial switch-on ng 17.8 megawatt new Siquijor diesel power plants na inaasahang magdadala ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya na noong Hunyo ay inilagay sa state of calamity dahil sa malawakang blackout. Ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na subsidiary o bahagi ng Villar Group's Prime Asset Ventures ng Pamilya Villar na dating nagsusupply ng kuryente sa isla, ipinatigil ang operasyon nito lang nakaraang linggo. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement dun sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. Nauna nang sinabi ng SIPCOR na gagawin nila ang lahat ang mga maaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Mula Siquijor, nagpunta sa Calape, Bohol ang Pangulo para pasinayaan ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang matatapos ngayong Nobyembre. Nagkakalaga ng 813 million pesos na layong bigyan ng tulong ang aabot sa may 4 raang magsasaka at bigyan ng patubig ang aabot sa 300 ektaryang sakhan sa probinsya. Nangyari po ang pagpapasinaya ng lugar na ito sa gitna po ng mga ginagawang expose ng Pangulo kaugnay sa mga maanumalyang Ghost Flood Control Project. Kasi ito, hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. Magiging matagumpay ito dahil kung titingnan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas, hindi magbabaha, hindi magla-landslide dahil magandang ang forest coverage kung tawagin. At nasisik yung lupa, hindi guguho dahil nga may malalaking puno. Matapos ang inspeksyon, tinanong namin ng Pangulo. Must be a breath of fresh air to see something good, always. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ang Mandaog Elementary School kasama si Education Secretary Sani Angara para pangunahan ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na inorganisa ng PhilHealth. Mula sa Bohol at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa halos 3 dekadang pagkakabilanggo, hanggang sa alaala na lang nayayakap ang pamilya ng babaeng aming nakilala. At sa kanyang paglaya, isinakatuparan ng GMA Kapuso Foundation ang matagal na niyang pangarap, ang muling makapiling at mayakap ang kanyang mga mahal sa buhay. Marso ngayon taon nang una nating itampok ang kwento ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Sa edad daw na 13, matinding pagsubok na ang kinaharap niya sa kamay ng ama, pati na rin sa mga sindikatong kumupkup sa kanya. Naripa ko ng papa ko. Isang araw, pinapili niya ako sa 3 bagay. Ang mabuhay ka, mamatay ka, o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Sa loob ng 29 na taong pagkakapiit, lubos na raw niyang pinagsisihan ang mga nagawa niyang kasalanan. Kaya habang tinatapos ang sentensya, pinili ni Linda na ilaan ang oras na nakakatulong sa iba. Sa pamamagitan ng pagsayaw, pagtuturo sa mga senior citizen sa loob, yung pag-aasi sa akin. At nito lamang Agosto, ibinaba na ang hatol sa kanyang kaso at nabigyan na siya ng Certificate of Discharge. Ibig sabihin, pwede na siyang makalaya. Gusto ko po, sorry kasi hindi na-instigate na alagaan na dapat ako gumagawa. Babawi po ako ngayon, ma. Kaya mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, hinatid siya ng GMA Kapuso Foundation sa kanilang probinsya. At dito, agad siyang sinalubong ng kanyang pamilya ng mahigpit na yakap ng pagmamahal at pagtanggap. Ipinasyal na rin natin sila at binigyan ng groceries para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Labis na katuwaan dahil hindi ko akalain na darating pa itong ganitong pagkakataon.
Gusto ko po makahanap ng maayos sa trabaho para po makapag-umpisa at patulungan ko naman po yung pamilya ko. Sa ikalawang pagkakataon na ibinigay kay Linda, naway baunin niya ang mga aral ng nakaraan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. From tubig ulan to filtered water real quick, talagang mabibilib kayo sa isang tangke ng tubig na detiklop. Madali nang iset up kung may bigla ang pag-ulan. Meron pang built-in filter. Tara, let's change the game! Kada taon, pumapatak mula mahigit 900 hanggang 4,000 millimeters ang average rainfall sa bansa, ayon sa Department of Science and Technology. Pero nasa 6% lang daw dito ang naiipon annually. Malaking tulong pa naman sana ang rainfall harvesting sa mga lugar na nahihirapan pa ring maka-access sa malinis na tubig. Pasok, Rainfold. Isang foldable rainwater tank na pwede gamiting imbakan ng tubig ulan anytime, anywhere. Developed by Dr. Eleanor Olegario from Litos Manufacturing Incorporated. Every typhoon that we have, minsan 2,500 mm or more na ang nadadrop per typhoon. So ganun tayong katindi in terms of having the rain come in. So we have to use this rainwater resources kasi marami siyang use. Kaya ang rainfall harvesting upgraded sa Rainfold na as easy as 1, 2, 3 ang proseso. 1. Collect. 2. Store. 3. Filter. You heard that right, dahil ang Rainfold hindi lang basta imbakan ng tubig ulan. Meron din itong patented filter system. So I made an innovation using the minerals that I have with clay nanotechnology. Nilagyan ko ng filter around yung foldable tank to make it usable for rainwater. And then we're gonna do the version 3.0, which is additional 4th stage filter. Hopefully, if it has a positive output, it can be considered potable. Ang rainfall capacity ng Rainfold, kayang mag-imbak ng halos 1,000 liters. Na may filter cartridge din na kayang sumala ng iba't ibang klase ng dumi. Ang zeolites ginagamit para ma-filter ang heavy metals mula sa tubig ulan. Ito namang calcium carbonate ginagamit para sa acid neutralization. At ang granulated activated carbon ginagamit para ma-filter ang lasa, odor at iba pang organics mula sa tubig ulan. Alternatibong water source. Check! Goods for emergency storage din. Kaya installed na ang Rainfold sa ilang lokal na pamahalaan sa bansa. What we did was put this in a remote community in Pangasinan. It was also used in Marawi. There are about 50 units that was installed there. Di na kailangang lumayo dahil may Rainfold din sa isang non-government organization sa Quezon City. Mga kapuso, umuulan, so ibig sabihin in action ngayon itong ating innovation o invention. So mula dun sa mga alulod natin, diretso dito sa pipe, dadalo yung tubig dito sa pipe, diretso sa Rainfold. At pagdating niya dun, diretso na sa filtration system. There you have it mga kapuso, a game-changing and important innovation na makakatulong sa water scarcity sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!